Yung naririnig kong tunog dito mga idol, may singaw, no? It's either dito po sa part na ito, at mukhang mag-action siya pa siyang mamatay pag binitap muna natin. Unang gagalaw yung exhaust valve, tapos yung intake, yun, bumalik. Pag bumalik yan, magandang tanghali po sa inyong lahat mga idol. Well, meron po tayo ngayon dito ang dinala sa atin na Rusi mga idol. Ang problema nito, no, ang issue niya ay tagas. Ayan po mga idol, tagas po. So, sabi niya sa atin, no, pina-overhaul niya daw po ito mga 1 linggo lang daw, no, at tumagas kaagad. Tapos may kakaiba po siyang tunog na naririnig sa kanyang makina. Kaya alamin natin yan sa video na ito. Step by step natin, susuriin natin, no, yung problema binabanggit niya sa atin tungkol sa kanyang motor na pina-overhaul niya daw. No, dito lang din. At may kakaiba nga siyang naririnig dito na hindi kaaya-aya sa kanyang pandinig. Well, hindi po ako magsasuggest ng kung ano-ano dito. Ang gagawin ko lang po dito ay papakita ko lang po kung ano sa tingin ko yung meron dito, no? I-react ko lang kung ano yung assemble na ginawa nila dito at ipapakita natin at susolusyonan natin yung tagas ng kanyang makina. Alright, so umpisa na natin to. So yan po yung tagas na sinasabi sa atin ng ating idol. Guys, sinabi ko kanina, pina-overhaul niya daw po. Mapapansin nyo naman mga bago po yung gasket. Dito po nagkaroon ng tagas. Bali, 2 beses na daw po ito tumagas. Nung binalik niya dun sa pinagawaan niya, tumagas uli. So, bali 2 beses na itong binaklas. So, ngayon, second option siya. Pinatingin niya sa atin. Ayan, shoutout po sa idol natin. At gusto niya rin pong gawan po natin ng video para mapanood niya kung ano talaga yung problema na kanya motor. Kasi iniwan niya lang to mga idol. Nasa trabaho po siya. Para makita niya kung paano natin ito sinolusyonan at kung ano yung mga tunog na naririnig niya ang kakaiba. Okay, paparinig ko sa inyo yung tunog. Narinig niyo mga idol? Yung naririnig kong tunog dito mga idol, may singaw, no? It's either dito po sa part na ito, at mukhang mag-action siya pa siyang mamatay pag binibiglang pihit. Ayan, ayan mga idol, no? Ipihitin ko. Singaw mga idol, singaw. Ayan, no? Dito po sa part na ito ng gasket may singaw pong hangin ako na i-feel. Ayan, right. So, pabaklasin na natin. Titignan pa natin dito sa ibabaw kung ano yung mga problema dito na naririnig tayo, okay? Baklasin ko muna to. Tsaka ito. Yan. So ayun mga idol, no? Check natin yung kanyang valve clearance. Tap muna natin. Unang gagalaw yung exhaust valve, tapos yung intake, yun, bumalik. Pag bumalik yan, konting pihit lang sa kickstart ng onte, mafe-feel nyo yan na nag top dead na siya. Yun, so ganun lang ako mag top dead. Or kung paano kayo mag top position, tignan nyo sa kabila, diskarte nyo yun. Alright, so yan, nakatap na po yan. Patay, higpit mga idol, sakal. Kaya pala nung tinitesting ko to kanina, sabi ko sakal to kasi napakahina ng hatak. Ayun, oh.
Pagkatigas mga idol. Tigas nito. Wala man lang alog oh. Wala, kahit onte wala. Walang clearance. Sa kabilang huyan naman, sauce. Dito sa kabila medyo okay. Pero ito grabe. Sakal. No? Kaya kulang sa hatak nung ginamit ko. Yun din po rin kasi yung sabi na may-ari, kulang sa hatak, no? Kasi sakal. Ang nangyari, pag nasasakal, no, naglo-loss compression. Parang relasyon lang yan. Pag sakal na, wala na, di ba? Naglo-loss compression din. Alright. So, tanggalin muna natin to. Yun. So, unang nakita natin, sakal. Okay, tanggal natin yung tambucho. Tapos tanggalin natin itong kanyang rocker arm. Maray kaide. So yung mga idol pansin natin dito, ayan yung talaga yung oil oh. Ayan yung oil. Ayan. So tagas din sa ilalim tagas din sa ilalim. Ayan. So maganda pa 'tong kanyang gasket. Ang problema, napansin ko lang po sa higpit, hindi pantay-pantay mga idol. Yung higpit dito po sa kanyang stag bolt, no? Hindi pantay-pantay yung higpit. So, ang gustong gawin dito na may-ari, papalitan to. Yan, so papalitan natin yan. Tapos napansin natin dito, okay naman, siguro nagpalit sila ng piston ring nito. Yon. Yan, so ang gagawin natin dito ay babaklasin na rin natin pati sa baba, baka tumagas mga idol. Ayan, no? Kasi nag-leak. Ayan, no? Nag-leak Kaya tatanggalin na rin natin to, palit na rin itong kanyang gasket dito, no? Lahat ng gasket sa ibabaw palitan natin. Top gasket. Okay, so palitan na natin kasi yun lang naman po yung issue ng ating idol, no? Alright, so tanggalin muna natin yung kanyang bore. So yung mga idol, no, tatanggal na po natin yung kanyang bore. At pansin natin dito yung oil, no, grabe, fade out. Ayan. Okay, tapos dito po sa kanyang base gasket mga idol, o sa gasket niya dito, ayan, mapansin nyo, pansinin nyo to. Ayan, no. So sa pang 125 na gasket to mga idol. Ayan. So papalitan natin to kanyang gasket. No? Kasi hindi na to magsisilbi pag kinabit natin, bibigay ito kaagad. Gana. No? Umangat dito sa gilid mga idol. So magpapalit tayo nito. Ito okay naman, walang gas-gas. Walang damage. So ganun din sa kabilang side, walang problema. So yung problema lang talaga yung kanyang tagas, tapos yung pigil na andar dahil po doon sa kanyang valvula, masyado pong mahigpit yung pagkaka-tuning. Alright, so mamaya ayusin natin yan. Head, mga okay naman. Wala naman akong lost com na nakikita. Yun. So, lilinisin na lang natin yan. Palit tayo ng mga
gasket at ibabalik natin dyan at papakinggan natin ulit yung kakaibang tunog na naririnig natin kaganina, yung malagapak, no? Dahil po yun sa singaw mga idol dito sa gitna, sa part na to. Yun yung mga lagapak na naririnig natin. So linisin ko muna at ibabalik natin. So yung mga idol, itong dalawang gasket yung papalitan natin kasi yung sa ilalim niya, kita nyo naman, no, may tama na, kaya papalitan natin para wala talagang singaw mga idol. Alright, yon, pasok na pasok, pang 150 po yan or 155. Yung malaki po yung butas mga idol kasi yung kinabit nila maliit po yung butas, no, halata naman, nakikita nyo naman mga idol kanina. At ito, palit tayo yung kanya original. Ito yung nakakabit na kinabit nila, yung may oily. Tapos yan yung kakabit natin. Alright. So, isalpang na natin yung kanyang bore. Ayan. So, dito po sa kanyang head, mga idol, ito yung napansin ko. No, nang tinignan ko malapitan, ay may mga tama po din mga uling-uling dito, mga idol, oh. Yan. So, nakikita nyo ba? Yung mga carbon na to, yung mga carbon deposit, nagkaroon po kagad ng mga ganitong klase, no, kahit na po ay ka-overhaul lang po ng kanyang makina, no, may higit 1 linggo pa lang daw, pero bakit may mga ganyan-ganyang uling-uling kagad, no? Alright, so wag na natin pansinin yon. Okay, so dito tayo sa kung bakit lumulusot po yung oil. Okay, so mapapansin nyo mga idol, yung may parang mga dito, no, ayan, punasan muna natin. Yun, para makita nyo na maayos. Meron po kasing mga parang mark na may itim, no? Which is parang meron siya mga butas na maliliit, no? Hindi na po siya flat na maayos, mga idol. Ayan, so sana nakikita nyo yan, mga idol. So ayan mga idol, no, kung makikita nyo, kinukuskus po natin yan. Hindi po siya matanggal, no? Parang may mga bukbok sa mukha, no? Ayan, no? May yung mga itim-itim na yan. Alright. So, siguro naman, mga idol, alam nyo po yung method kung paano mag-reface. No? Sa salamin, tapos meron po tayo, gagawin po tayo ng manipis po na liha. Ayan. So, i-plap-plat natin yung surface nito. So, bibilisan ko na lang, mga idol, no? Hindi ko na mapakita na mag-reface tayo kasi, maghahapon na po at kukunin na po na may-ari yung kanyang motor. Ayan, so ilalapit ko lang po kung ano siya sabi ko, mga butas-butas mga idol. Ayan, o. Ayan, o, yan. So yan po yung naging cause ng lagapak at saka ng singaw, mga idol. Yan, grabe, tingnan nyo naman, no, may mga, kala mo yung mukha ng mga bukbok. Yan yung sitwasyon ng motor ng ating idol. Ayan, o, yung, kaya kahit anong palit ng bago na ganito, pag hindi yan matanggal yung para mga butas-butas na yan, ay maglilik pa rin po, no? Tatagas pa rin po yung oil. Ayan, okay, so yan yung solusyonan natin, i-replace natin yan. No, tapos ito pa yung napansin ko, mga idol, ito, yung dowel. Kumuha po ako ng mga dowel pin doon po sa aking surplus. Kasi yung nakakabit po sa kanyang dowel pin ay isa lang, mga idol, dito lang sa part na ito. Okay, yung dalawang part doon sa kabilang part dito at saka dito ay wala. Okay? Yan. So, kumuha na po ako at lalagyan na po natin para maganda po yung align ng head at saka bore. Yan. So, na-assemble na po natin, mga idol. Ayan, no? Kita nyo. Yan. Papandarin muna natin at papakyatin natin yung kanyang oil. Yun, dito sa part na ito, mga idol, i-tune up muna natin, no? Ayusin muna natin yung kanyang valve clearance kasi nag-iba yung valve clearance nito, no? Kasi nga ginalaw ko. Ayan, kaya sasakto muna natin. Batay po sa aking pag-check ng valve clearance na ating tinatawag na filling gauge. Ayan, mga idol, no? Ayan, so, kung meron kayong mga pang tune up dyan na filler gauge, yun po yung gamitin natin. Pero sa sitwasyon ko kasi, sanay na po ako mag-tune up kahit anong klase motor na gamit lang po ang filling gauge. Ayan, mga idol, no? Ayan, alright. So sa mga gumagamit ng filling gauge dyan, shout out sa inyong lahat, mga idol, I salute you. Sa mga gumagamit ng filler gauge dyan, shout out din, mga idol. Yun. Okay, so papaikatin muna natin yung oil.
Ayos, no probs. So yung mga idol, no, kanina nung pinipihit natin to, parang humahagok siya, mag-action siyang mamatay, yung parang nalulunod siya. Ayun, sabi ko nga sa inyo, loscom yun pag ganon, pigil. Kasi ginamit ko rin pigil yung hatak. Kaya ngayon, kahit unting ganyan lang natin, oh, good po yung response. Oh. Yun. Maganda po yung response ng kanyang throttle. No, kasi hindi na po sakal yung kanyang valve. Gaya na sinabi ko, parang relasyon lang yan eh. Pag nasasakal na, di, wala na, di ba? Ewan na. Alright. Yun. So, dito lang muna yung video natin mga idol, mga tropa. So, sana nasolusyon natin yung problema ng ating idol. Yung tagas niya rito, no? Malalaman natin yan, no? Kasi tatagas. Pero ngayon, wala nang tagas. Ayan, oh. Ito yung pinaka problema niya eh. Tapos yung parang hagok. So ngayon okay na. Yan. Right, so dito muna tayo. Peace out muna mga tropa. Bye bye. Salamat po. Shoutout po sa may-ari.